hindi nyo kami basta-basta maloloko. Yung ganyang mga pag-aatake online. At kay Apollo Kibuloy, dapat managot kayo. Ng lakas ng loob para magsiwalat ng baho ni Kibuloy. Pero sa kabilang dako, dinumog po sila online ng mga alagad ni Kibuloy. Pinaratangan ng kung ano-ano para maliitin ang kanilang katotohanan. Their identities were even exposed, risking their safety. Mayroon po kaming ebidensya ng pagbabanta kay alias Amanda at alias Jerome at sa iba pang mga balak na mag-witness. Sa katunayan, ang isa sa kanila, kinasing yung karinderya niya ng mga taong nakamotorsiklo. We also have it on good authority that former members of KOJC are being gathered and promised favors in exchange for not cooperating in our Senate investigation. Ang malala, may ibang mga miyembro ng Kingdom na mukhang inutusan na makipag-ugnayan sa opisina ko para magkunwaring tetestigo tungkol sa mga pang-aabuso ng leader nila. Pero ang totoong pakay pala ay pagmukhang walang kwenta ang hearings ng Senado. Ang kapal, di ba? Iyan ba ang utos ni Kibuloy? Iyan ba ang gawain ng isang anak ng Diyos? To anyone trying to spoil our investigation, this is a warning. Huwag ninyong linlangin ang institusyon ng Senado. At kay Apollo Kibuloy, dapat managot kayo. Hindi nyo kami basta-basta maloloko. Hindi lamang dito sa pagtatangka mong paghadlang sa isang lehitimong investigasyon ng Senado, kundi lalo na sa sistematikong pang-aabuso na ginawa nyo laban sa kababaihan, sa kabataan, at sa mga pinaka-vulnerable sa lipunan na taus-pusong naniwala sa inyo. Maraming salamat po at handa na po ako sa mga tanong. Ma'am, so na-confirm ba ng mga tao ni Kibuloy yung sinasabi nyo na nagtangkang manakot, magbanta at magalok ng favor dun sa mga witnesses? Bali, sinabi po sa amin ni na alias Amanda at alias Jerome yung ganyang mga pag-aatake online. Tuloy-tuloy pa rin na pangaharas, pagbabanta, yung ganyang pagkikasing sa isang witness at yung pagtatangka naman ng iba na either umiwas sa pagtetestigo or magkunwaring testigo para lang siraan yung hearing. Sa mga iyan po ay meron din po kaming mga ebidensyang hawak. So meron na po ba mga witness na dahil dyan takot nang mag-testify, umaatras nang mag-testify sa susunod na hearing? Yan siguro yung outcome na gustong likhain ni na Pastor Kibuloy. Pero ang mas mabuting nangyari at ito saludo ko ulit sa mga testigo. Actually, Miss Sally, mga kasama, meron kaming bagong batch pa na mga magtetestigo pa rin sa susunod na pagdinig. Sa kabila ng lahat ng itong sinasapit ng mga naunang testigo dahil sinabi nila ang kanilang katotohanan at sa kabila ng tuloy-tuloy pa rin na pangaharas, pagbabanta, o kaya pagtangkang linlangin ang komite. So ma'am, ngayon ba, mas nagiging mahigpit kayo sa pagbet ng mga witnesses considering na may, sabi niyo gustong magkunwari para lang palabasin na walang kwenta yung investigation? Mula naman sa simula at hindi lamang nitong investigasyon, pati sa mga naunang investigasyon ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality ay binivet po talaga naming maingat
maingat at responsable ang lahat ng gustong magtestigo. Kaya't nagpapasalamat ako muli sa mga nauna ng nagtestigo sa unang pagdinig, yung ating tatlong kababayan, yung dalawa nandito sa Pilipinas, yung isa nasa Estados Unidos, at tatlong dayuhang testigo rin. Yung isa na in person nagtestigong Amerikano at yung dalawang Ukrainian na gusto din sana nilang magtestigo in person, nga lang ginegera nga yung kanilang bansa ngayon, kaya mula sa Ukraine lamang online sila nakapag-testigo. So patuloy yung aming maingat at responsableng pagve-vet sa mga gustong magtestigo, kaya't napag-alaman namin yung mga nagpapanggap lang pala. At dahil sa ganyang maayos na pag-vet din ay masaya po ako at magpapasalamat muli sa pangalawang batch ng mga testigo naming haharap sa susunod na hearing. Ma'am, yung Kamara, nag-issue na ng subpoena kay Pastor Kibuloy dito sa Senado. Ano pa yung dahilan? But, di ba, talagang plano niyo nang isubpoena rin si Pastor Kibuloy? At do you think kapag sinubpoena siya, haharap na siya? Dahil may statement siya na hindi siya haharap dito sa Senate hearing, sa korte lang daw siya haharap. Well, yung pagsabina ng House kay Pastor Kibuloy, ayon din sa kanilang rules at bagamat sa ibang paksang investigasyon, at dito sa Senado ay well within din kami, ang aming mga komite, na mag-exercise ng ganyang kapangyarihang magsabina, lalo na't kung ang isang inimbita ay hindi lang sa isa, kung hindi sa dalawang imbitasyon ng DEDMA, ng imbitasyon ng komite. So, gaya ng nabanggit ko ay mayroon talagang subpoena ang komite at ni-request ko at nire-request yung usually ministerial lamang na pirma ng Senate President. Yung una nga, Miss Selly, mga kasama, mas maaga sana yung aming susunod na pagdinig. Pero dahil sa iba pang mga pangyayari, sa iba pang mga issue, sa wakas na schedule namin sa susunod na linggo. So, kumbaga, nagkaroon pa nga ng pagdaan ng ilan pang panahon. So, kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa napirmahan iyon, hindi ko maipaliwanag yun. So, mas maigi pong kay Senate President yun na lamang pong itanong. Pero wala naman po na nag-e-effort na pigilan na kayo sa pagpapatuloy dito sa investigation kay Pastor Kibuloy? Wala naman, no? Pero syempre, yung hindi pagharap ng isang pangunahing testigo ay isang pag-delay o kalaunan, pag-obstruct sa investigasyon. Lalo na kung sinabi pa nila na kahit may subpoena, hindi sila haharap, ay mag-ingat po sila dahil kasunod ng subpoena ay may iba pang kapangyarihan ang Senado para i-compel yung pag-appear at pag-sagot sa tanong ng isang testigo. So, ma'am, on Monday, second hearing yan, di ba? Second hearing po yun. So, mga ilan po yung mga bagong testigo na haharap? Well, abangan nyo na lamang po kung ilan exactly, pero kung pagbabatayan natin yung unang pagdinig na hindi kukulang sa kalahating dosena ang humarap, ay posibleng ganoon din. Basta't dahil sa hindi lamang bilang kundi kalidad ng mga testimonya at affidavit ng mga lumalapit at navivet naming witnesses, buo ang kumpiyansa ko, ng opisina ko at ng aming komite na we are on the right track sa pagbibigay ng plataporma sa mga victim survivors, sabihin ang kanilang katotohanan at hari nawa kalaunan makakuha ng hustisya. Yung sinabi din po ni Pastor Kibuloy na sa korte lang sila haharap. Well, in fact, may at least isang pending kaso na sila ngayon dito sa Pilipinas dahil pending on appeal yung kaso na inihain laban sa kanila sa Davao, dinismiss pero inangat sa DOJ on appeal. At meron na ring investigasyon para sa human trafficking, no less, sa Estados Unidos. Nasa bisa nun, finreeze po ng gobyerno ng Estados Unidos ang mga pag-aari ni Kibuloy doon sa bansang iyon. And in fact,
nasa wanted list na po sila ng Federal Bureau of Investigation. So ma'am, kung mabibigo ang inyong committee na mapaharap si Pastor Kibuloy, mahirapan ba kayong bumuo ng committee report sa issue against him? Not at all. At hindi ako nag-aalala kung patuloy na magdi-delay o mag-o-obstruct si Kibuloy sa prosesong ito ng investigasyon in aid of legislation, in aid of justice. Dahil kung tatanggihan nila yung pagkakataong humarap at sagutin ang mga tanong mula sa kanilang panig, makakabuo pa rin kami ng committee report na maging kapaki-pakinabang hindi lamang sa mga investigative authorities natin sa executive na karanasan po namin, Ms. Selly, mga kasama sa mga nakaraang investigasyon habang umaandar pa ang investigasyon at hindi pa nga tapos, ay nag-conduct na rin po sila ng parallel investigation and in some cases, disciplinary action din. So at higit sa lahat, magiging kapaki-pakinabang hari nawa sa mga victim survivors ang committee report na iyon. Okay, Aaron. Yes. Bakit po kailangan humarap si Pastor sa Senate investigation? But the Senate investigation, hindi po siya court of law. And when in fact, yun nga, nasabi ko kanina, na meron naman ongoing na case, diba, si Pastor sa local court. And also, yung sa US, sabihin na natin na yes, ongoing yung kaso, pero wala pang schedule na nangyayari kasi wala po silang sapat na ebidensya. Yun din yung halaga nitong investigasyong ito, na tulad nga sa karanasan namin ng pag-inquire sa ibang mga resolusyon, sa pamamagitan ng mga pagdinig ay nakapag-surface ng mga dagdag na testimonya, dagdag na mga ebidensya na nagamit, hindi lang ng executive branch, pati ng mga korte sa kanilang pagdinig ng mga kasong iyon. Hindi rin po lahat ng mga humarap at haharap pang testigo dito sa Senado ay nakapaghain din ng kaso sa korte at gayon din kung under investigation na sa Amerika si Kibuloy para sa human trafficking, bukod po sa ating expanded Anti-Trafficking in Persons Act, lumalabas sa unang hearing pa lang na very probable may iba pang mga batas ng ating republika na masasabing affected or affect this case, tulad ng anti-rape law, yung special protection for children law, yung mga batas natin laban sa pang-aabuso sa mga bata at iba pa. Also, sa mga witnesses, did you look into their background? Bakit po sila, like for the case of yung naunang dalawa na nagbigay ng kananayaan? Yes po, sa testimonya o affidavit ng iilan sa kanila, ikunento nila yung buong kwento actually mula sa simula at katapusan. Paano at bakit sila naging kasapi or ang kanilang buong pamilya naging mga kasapi ng kingdom, kung anong naranasan nila sa loob, yung mabuti sa simula na nauwi sa maraming masasama sa huli, at na para sa ilan sa kanila, yun ang naging dahilan ng pagtitiwalag nila. And nakwento din nila with all candor, in a way, yung back and forth ng life story nila kaugnay ng kingdom at ni Kibuloy. Yung at least isa, kababayan natin na nasa ibang bansa na bumalik pa nga siya at a certain point, ay tinanong sa kanya, bakit nga binyagan nyo pa yung susunod yung anak doon sa kingdom? At kwento nila kung paano nila talaga sinubukan bigyan ng pagkakataon dahil sa kanilang pananampalataya o personal din na pananalig kay Kibuloy. Ngunit sa huli, sa mga sumunod pa na mga heartache o heartbreak doon ay talagang tumiwalag na, at ngayon nga ay tumutulong sa iba pang mga victim survivor na gustong magsalita na sabihin ang kanilang katotohanan. Pero natanong niyo po ba if they fully know of what it takes to be isang alagad ng simbahan or tao ng simbahan? In fact, naging bahagi ng kwentong buhay nila iyon, at least sa kanilang testimonya at affidavit, kung ano yung mga pinaniwalaan nila nung simula tungkol di lang sa kingdom pero tungkol kay Kibuloy. At siguro kaya din katumbas niyan yung
hindi lang frustration, pero heartbreak, horror, pagtutol dahil kabaliktad sa mga itinuro sa kanilang mga paniniwala ay napakasaklap ng natanggap nilang pagtrato sa kamay mismo ni Quiboloy. Kasi sa simbahan, pag pumapasok ka, there is something called the baptism of fire. You have this vow of celibacy. Pag pumasok ka doon, there are certain rules na kailangan ganito, ganyan. Naintindihan ba nila? I presume naintindihan nila dahil sila po ay ginawang at tinanggap bilang ganap na miyembro. Bakit po sila na? Bakit sila? Natanggal na. Wala po na. I don't think any of them ay tinanggal bago sila tumiwalag. Dahil sila nga po ay sa kanilang mga testimonya at affidavit, nagkwento ng mga kasuklam-suklam na naranasan nila na naging dahilan ng kanilang disenchantment kay Quiboloy at o sa kingdom mismo. Considering the number of members na naniniwala kay Pastor at yung numbers ng witnesses po ninyo, hindi po ba kayo parang nag-aalinlangan na parang may problema po doon sa mga sinasabi ng mga witnesses? Bahagi yun ng maayos na pag-vet namin, both sa victim survivors mismo at sa kanilang testimonya o affidavit. At saka hindi rin lang kasi ito, Miss Elliot, mga kasama, usapin ng numero o arithmetic. Kapag ka po ang isang organisasyon natin, lalo na po ang isang simbahan o isang faith community ay humaharap sa ganitong kaseryosong mga karapatan at kagalingan ng kanilang mga miyembro ay talagang kailangang harapin. Dahil ang isa lamang o iilan lamang na paglabag na kontrang-kontra sa itinuturong paniniwala nung leader na iyon o organisasyon na iyon ay kumbaga, pinasisinungalingan yung sinasabi ng leader o ng organisasyon na yon. At kung nag-violate man ng anumang sinasabing celibacy vow, ay hindi po yan dahilan para lagyan ng sili yung mata, hindi yan dahilan na lagyan ng sili yung ari, hindi yan dahilan para ipahampas ang kamao at ulo ng miyembro sa pader. Okay, any related question? Okay, Raymond. Just to press on the subpoena you requested from SP, from the letter, it's February 6 pa. So, he said that telling na may something fishy. Ayoko naman bang intriga, pero parang, bakit? Pero ano ba yung regular usually pag nagsubpoena? Di ba parang minsan ang Immediate bilis-bilis imprisonment. mapirmahan, kinabukasan, o kaya right there and then. Pero bakit yung request for subpoena versus Quiboloy ay parang medyo na-dribble? Dahil ayaw ko rin at hindi rin ako nangingitriga, kaya sabi ko kanina, mas maiging itanong nyo kay SP para kanilang maipaliwanag. Pero nag-follow up ka na, ma'am, kay SP. Opo, nag-follow up Ano po sagot ako. po ng Office ni Senate President Subiri? Na kung may magtanong pa sa kanila, maipaliliwanag nila or ipaliliwanag nila. Kaya't maiging sa kanya nyo itanong. Pero personally, hindi, di ba nakikita naman kayo sa station hall, hindi nyo na panatanong kay SP Subiri? What's keeping him delaying the sign? Tinanong ko nga po at yan nga po ang sagot niya sa akin para din po sa inyo. Ipaliliwanag niya sa inyo kapag tinanong nyo sa kanya. So, hindi pinaliwanag sa inyo, ma'am? Kasi para sa akin nga, gaya ng sinabi nyo rin, ministerial naman ito eh. Lahat ng mga, or halos lahat yata, ng mga naunang subpoena at request for subpoena, o ministerially pinirmahan. Naalala halimbawa ng Legis staff ko, panahon na iniimbestiga namin yung formally, at yun, posibleng direct hit kay Duterte eventually, ministerially pinipirmahan ni dating SP Soto. So, pero dahil nga hindi rin ako intrigera, paunlakan nyo yung sinabi ni SP sa akin na kapag tinanong nyo, ay ipaliliwanag niya sa inyo. So, we're just wondering, nung magtanong Yes. kayo, ba't hindi pinaliwanag, ma'am, sa inyo? Kapag kami, sa amin daw, may papaliwanag. Siguro kasi alam ni SP na in a way, halos hindi ko matanggap ang anumang paliwanag dahil nga ministerial halos ang subpoena. At lalo na habang dumaan yung mga araw at linggo,
Eto nga, humarap sa harassment, humarap sa pagkikasing, humarap sa banta, tapos meron pang mga gustong magkunwaring testigo para lang, in effect, i-discarril yung investigasyon. So all the more, mahalaga sa akin yung subpoena kay Kibuloy. Okay, Mean. Sorry, ma'am, just to be clear. So, is there a subpoena signed by SP Zubiri forthcoming or none? I hope so po. Kasi kung sa akin lang, sa regular na pagtakbo ng trabaho ng komite, then I should hope so. But is he signing it or not? As of today, hindi pa. And you could ask him why. Then So, ma'am, ba kino-consider yung option in case na ilang buwan na hindi pa pinipirmahan? Ano yung... ay tutuloy pa naman namin yung pagdinig sa hearing ng Committee on Women. Yun. May we know yung explanation ni SP sa inyo why he's not signing the subpoena? He didn't actually give me an explanation. Basta may dahilan and pag itinanong nyo sa kanya, mas ipaliliwanag niya.